Sound check, praise, amen. Hallelujah, good morning. At sino pong handa na ngayong umaga? Praise God, tayo pong lahat ay magsitayo. At bago tayo magsimula, awitan muna natin ang ating pong Panginoon. Let us all sing this song, Can You Believe? Can you believe what the Lord has done to me? Can you believe what the Lord has done to me? Well, His name lets me turn my love now, set my feet upon the snow now. Can you believe what one more time? Can you believe? Come on, church. Hey, can you believe what the Lord has done to me? Can you believe what the Lord has done to me? Well, His name lets me turn my love now, set my feet upon the snow now. Can you believe what when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, you know my soul cry out, hallelujah. Thank God for singing one more time. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, you know my soul cry out, hallelujah. Thank God, let's sing glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Since I'm a glory, glory. Hallelujah. Since I'm one more time. Glory, glory, glory. Hallelujah. Since I praise Him. Glory, glory. Hallelujah. Since I bless the wonderful thing. We bless the name of Jesus. We bless the name of Jesus. We bless the wonderful name of Jesus. There's no other name. All the words salamat ng umaga, Lord, sa iyong presensya. Dalangin po namin, samahan po kami. Lord, sa umaga nito sa lahat ng aming pag-uusapan, Ikaw maluwalhati at may taas. Give me knowledge and wisdom, Lord God, as I teach your word, Lord. Salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo mo po ngayong umaga. Praise God. At welcome po sa atin pong Sunday School. At panagpiliin po natin na nakasuot ang ating mga mask at meron tayong social distancing. Amen. Hallelujah. Para nasa protocol pa rin tayo. Right? Siyempre, maliban sa mga ngaral, ang mga ngaral lang ang walang mask dahil baka hindi niyo ako marinig. Alright, so ngayong umaga, meron tayong pag-uusapan. Amen. Ito po ay patungkol sa salita ng ating Panginoon. Sunday School ay napakahalaga sapagkat dito po tayo natututo, dito tayo tinuturuan mga kapatid sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. So ngayong umaga, buksan po natin ang ating mga Biblia at ako po'y mag-a-assign ng mga verses na babasahin po ninyo para naman may interaction tayo. Amen. Mabasa natin yung mga salita ng ating Panginoon. Ang ating topic verse ay Ephesians chapter 6, verse number 12. Babasahin sa atin ni Brother Paul. Ephesians 6:12. Brother Paul, and then Matthew or sa Isaiah 54:17, no?
Isaiah 54:17, mabasahin ni Brother Aldrin. Isaiah 54:17. And then 1 John 4:18, mabasahin ni Sister Judith. And then 2 Samuel 5:17, Sister Anna. Okay? Handa yung mga ballpen and notebooks. Right? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, basahin po ni Rachel. 2 Corinthians 4:4. James chapter 3 verse 14 to 16. Brother Mervin, meron ka? Bible. Okay. James 3:14 to 16. Right? Titus 1:12. Si Joy. Titus 1:12. Tapos Ephesians 6:12 ulit. Sister Irene. Efeso 6:12. And then Ephesians 6:11, babasahin ni Sister Gemma. 2 Corinthians 10:4 to 5. Si Brother Loloy. Nehemiah 2:9 to 20. Nehemiah 2:9 to 20, Brother Eddie. Nehemiah 2:19 to 20. Yes. Yes. Okay. So let's start. Basahin natin ang ating topic verse sa Ephesians 6:12. Ephesians 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kalilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga damong kailangan. Amen. Palayan ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. So dito ay mapapansin po natin na iba yung mga ginamit na terms, no, or wordings, amen, ng Bible. Sabi rito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, ignore, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kalilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya nais ko mangaral o pag-usapan natin ngayong umaga about wrestling correctly. Dahil kung di tayo magiging maingat, tayo po ay makikipagbaka sa maling pakikipagbaka. Can you say amen? Kaya nga si Apostol Pablo ay in-encourage, amen, si Timoteo na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Fight the good fight of faith. Amen? But if we're not careful, mga kapatid, maaari tayong makipagbaka incorrectly or mali na pakikipagbaka. So, yan yung nais kong maunawaan po natin ngayong umaga. Wrestling correctly. Number 1, atin pong pag-usapan, organized evil. Sino pong naniniwala, mga kapatid, doon sa ating binasang scripture, makikita po natin, amen, mga several words like principalities, powers, rulers of the darkness, amen, of this world. Ang ibig sabihin po nito ay ang impyerno ay organisado. Amen? Kasi ginamit yung term na pamunuan. May government sila. May principality, ruler. Amen? Alam nyo, ang tawag sa mga leaders ng isang bansa ay ruler. Lalo na sa mga komunistang bansa. Diba? So dito, mga kapatid, ay makikita po natin ang isang imahe or picture, amen, na ang hell ay organized. At sino dito naniniwala, mga kapatid, na ang diablo, ang ating kaaway, amen, ay gumagawang laban sa atin in an organized way. Organisado ang pamamaraan ng diablo sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ang idea, mga kapatid, ng organization, amen, ng devil is military. Amen? Yung mga terms na to ay ginagamit ng military terms to, principalities, authorities, amen, rulers, hallelujah, amen. So, ibig sabihin, hindi basta-basta yung atin pong kalaban. Can you say amen? Diba? We are wrestling, we are battling, amen, na hindi basta-basta ang atin pong kalaban dito. Because they operate strategically. Nag-ooperate sila, mga kapatid, na mayroong strategy. Dito, minsan tayo bahala na gang. Amen? Minsan, membro tayo ng bahala na gang. Anong nyo ngayon? Bahala na.
Paano ka mabuhay ngayon? Bahala na. Amen? Pero alam nyo mga kapatid, kung tayo ay member ng bahala na gang, ang Diablo naman hindi po. Strategy yan, may strategic plan yan. May planning ang Diablo mga kapatid, kaya hindi dapat natin pinamaliit ang gawain ng Diablo. Kan say amen? He strategizes us, amen, each individually. Kanya-kanya tayo. Bawat buhay, bawat isa sa atin, amen, may strategy ang Diablo. Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen. No weapon formed against you shall prosper. So binanggit dito yung term na weapon. So ibig sabihin mga kapatid, hindi madali ang labanan na ito na meron tayo. Kasi may weapon siya eh. Hallelujah. Kaya, nakuha po ba? Amen? Kaya dito mga kapatid, ina-identify niya yung pinaka-best na pamamaraan para magtagumpay siya laban sa iyo. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. Galit ang Diablo sa iyo. Kasi nagsimba ka eh. Totoo yan. Amen? The mere fact na nandito ka ngayong umaga sa church, wanted ka sa hell. May poster ka ngayon doon sa impyerno. Wanted, Brother Eddie. Amen? At dito mga kapatid, hallelujah, talagang sinusort niya, iniisip niya kung paano tayo pababagsakin, lalo na pag nakikita naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Pag nakikita niya na masaya tayo sa church, pumupunta tayo sa church buong pamilya, amen, may nai-invite tayo sa church, meron ding gustong, may strategy iniisip si Satan. Paano ko ba mababagsakin? Amen? Kaya sa iba mga kapatid, sila ay atakin sa pamamagitan ng droga. Para sa iba naman ay pagtatalik. Sa iba naman ay alkohol. At iba pang mga pamamaraan ng Diablo mga kapatid. The devil focuses on the individual's weaknesses. Magfo-focus paminsan ang Diablo sa ating mga kahinaan. Amen? Kaya mag-ingat ka. Huwag kang mag-post masyado sa Facebook, amen, sa iyong karupukan. Huwag kang mag-post, amen, sa iyong kahinaan. Dahil baka sa kahinaan na yan, diyan ka atakin ng Diablo. Diyan di tayo naniniwala, naririnig tayo ng Satan. Kaya pag may nakakwentuhan ka, alam mo, kahinaan ko talaga ay pakikipag-sex, patay ka kay devil. Ngayon alam ko na, padadalhan kita ng maraming chicks. Amen? Pagpupuntahin ko sa boarding house mo yun, ikaw na mag-isa, itatahimin ko yan. Naku, patay ka. Kaya huwag mo sabihin, marupok ako sa bagay nito. Pag pinost mo yan, makita ni devil yan, pupuntahan ka na. Alam niyo mga kapatid, iniisip kasi natin minsan si devil ay may sungay, may buntot, may pakpak, maitim, mabarahibo. Pero alam niyo minsan, pumapasok si devil sa buhay natin, sexy. Amen? Maputi. Oh, mabungay ang mata. Libat. So dito mga kapatid, amen, hindi palaging ang kaisipan natin sa Diablo pangit. Minsan lahat ng mga gandang pumapasok sa atin, devil yan. Amen? Mga pumapasok sa atin na minsan opportunity, wow, ganda nito, pero mawawala ka naman sa church. Strategy ni devil yan. Amen? Nakuha po ba? So hindi lahat ng pangit, Diablo. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ganda mo naman, gwapo mo naman. Siyempre, anak ka ng Diyos eh. We are fearfully and wonderfully made. Oh, pili ka, wonderfully ka o fearfully? Katakot-takot ka ba? O kahanga-hanga, kamangha-hanga? Diba? Strategic ang devil mga kapatid. Minsan di naman sa weaknesses natin, but sa atin pong lakas. Kung saan tayo malakas, doon din tayo atakin. Minsan pagmamasdan ka na, ba teka, doon siya magaling sa part na yun. Lalagyan ko siya ng pride. Galing na siya dyan ha. Lalagyan ko sa puso niya ng pride na sasabihin niya, dahil sa galing ko, dahil sa aking sariling pagsisikap. Take a look at Samson. Nakikita natin si Samson malakas. Nakikita natin si Samson na kumikitil ng mga leon gamit ang bare hands. Pinupunit niya ang bisgi ng leon.
Amen? Kamay lang ang gamit, mga kapatid. Ganun kalakas si Samson, kinasihan ng Panginoon. Amen? Ngunit dito makikita po natin na nagkaroon ng pride si Samson. Amen? Di lang yun, nakatulong din sa kanyang kabagsakan. Amen? Sapagkat kapag wala nang nakatingin sa kanya, sumisiping siya sa patotot. Can you say amen? So dito mga kapatid, dahil sa kanyang pride, akala niya lahat kaya niyang i-handle, akala niya lahat kaya niya, but he couldn't. Amen? Ang downfall po ni Samson ay ang kanyang pride, mga kapatid. Kaya minsan kung saan tayo malakas, doon tayo aatakin ni devil. Aba, teka, matalino pala to. Talino, Sige, honors ka, achiever ka, tatakbo kang student council. Hindi, sorry. Di ba? Minsan doon tayo atakin ni devil. Teka, sasabihin ko, lalagay ko sa puso mo na ikaw lang magaling, magtiwala ka sa sarili mo, huwag na sa Diyos. Can you say that? Buti na nagkakaunawaan. Minsan, hindi lang sa kainaan, hindi lang din sa lakas natin, but minsan sa ating takot. Amen po. Sino dito walang takot? Minsan, ibis ka, takot tayo. Diba? Meron nga akong nabasa, logic, na ang lalaki, hindi takot sa ipis. Diba? Lalaki. May lalaki ba takot sa ipis? Baka maglabas ako ng ipis, magtakbo na! Mga kapatid, minsan ang lalaki hindi takot sa ipis. Pero takot sa babae. Pero yung babae takot sa ipis. Amen? So meron tayong kinatatakutan, mga kapatid. Amen po ba? Diba? At minsan dyan din tayo aatakihin ng atin pong kalaban. 1 John 4:18, pakibasa naman po. Verse 18, walang malakit na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawin ng pag-ibig sa mga anumang pagkakatakot. Yun ang maganda. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng pag-ibig. Amen, di ba? So doon, napakagandang verse, mga kapatid. Yung simula nga, pakibasa ng simula, Sister Judith ulit, yung simula. Walang malakit na takot ang tunay na pag-ibig. Yes. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. So dito, amen, fear involves torment. Pag may kinatatakutan ka, pahihirapan ka ng kinatatakutan mo, amen. So dito minsan natakot ka sa multo. Tapos may namatay sa kapitbahay na di ka makatulog, pinahirapan kang matulog. Kaya may torment. Yung fear, pag may fear ka, kakaroon ka ng torment sa buhay mo, may experience mo, pahihirapan ka, mga kapatid. Minsan, takot ka sa ipis, pagpasok mo sa CR, may ipis, hanggang gabi di ka naligo. Sabi mo, gabi na, baka mabawasan yung dugo ko, sabi nung mga sabi-sabi kasi, pagkagabi na daw naligo, ano yan, malalow blood ka. Huwag ka nang maligo, bukas na lang. Hanggang sa bukas, ganun pa rin. 3 days ka wala ligo. So, fear involves torment. Some think they will die poor. Yung iba, natatakot sila, mamatay na ako, mahirap na ako ngayon. Habang buhay, mahirap na ako. Meron din namang iba na iniisip nila, hindi sila aangat sa buhay. Amen po. Diba? Meron namang iba na iniisip nila, mamamatay akong nag-iisa. At isa pang pamamaraan ng Diablo, mga kapatid, sa kanyang strategy, ginagamit niya rin yung tinatawag na nabanggit ko kanina, yung timing. Maraming Kristiyano hindi marunong tumiming. Pero sa Diablo, perfect ang timing din niya. Master din ang timing ng devil, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Mag-isip ka ng panahon na ikaw ay mahinang-mahina at doon kayo natake ng Diablo. Tama? Di ba? Kaya minsan nababanggit natin maging sa mga kasama natin sa bahay, huwag ngayon. Huwag ngayon. Huwag mo akong susubukan ngayon. Bakit? Kasi pinadadala ni Satan ang mga tao para tayo ay asarin. Yan ang isa pang pamamaraan niya. Strategies according to timing. Tayo po inaatake paminsan sa
madaling araw, sa gabi, every holidays, amen. Ito po ay totoo mga kapatid, hallelujah, na according to timing, He attacks us. Amen? When we are vulnerable, pag tayo ay mahina, kung kailan mahina ka, tsaka pa dumating. Minsan kung kailan mawalang pera, tsaka dumating yung bill. Totoo, di ba? 2 Samuel 5:17, makibasa ko. 5 verse 17, but when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines gave up to seek David, and David heard of it, and went down to them. Kailan, medyo English. Sa Tagalog, at nang mabalitaan ng mga Filisteo na kanilang inihalal si David na hari sa Israel, ang lahat ng Filisteo ay nagsiahon upang usigin si David, at nabalitaan ni David at lumusong sa katibayan. So dito mga kapatid, timing na timing. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na inihalal si David bilang hari ng Israel, lumusong, pumunta ang mga Filisteo para siya ay usigin. So very timing. Minsan kapag tayo pinagpapaalala ng Panginoon, may mga darating sa ating pagsubok. Timing mga kapatid. Kung kailan pa-boom na sana yung business mo, tsaka pa naman inatake ng diablo mga kapatid, yung finances mo. So, every time na tayo nais po natin gumawa ng tama sa harapan ng Panginoon, that is the time also na ang hell ay magpapadala sa atin mga kapatid ng mga evil things, no? Mga masasama na strategy ni Satan mga kapatid. Kaya minsan magtataka ka, bakit yung mga kaibigan mo na hindi Kristiyano, dadalawin ka talaga oras ng pagsimba? Sunday morning talaga, saktong-sakto, alas 8 ng umaga, nandun sa bahay nyo, nakikikain. Tapos magte-text ka, may bisita po kami, hindi kami maka-church. Patay. Hindi ka nagtataka? Pwede namang bumisita ng Sabado, wala din namang pasok ng Sabado, bakit linggo pa? So, yun nga, sapagkat dito tayo, amen, inaatake paminsan ng ating kalaban na si Satan. Okay? So, meron po ba tayong question ngayong umaga sa ating first point about organized evil, no? Ang diablo, ang kasamaan mga kapatid, or ang darkness, ang dark forces, sila po ay organized. Amen? Nagkakaisa yan. Amen? Nakakita ka na ba ng mga diablo nag-away-away lang po? Amen? Iisa lang talaga ang goal niyan. Ang goal niyan is to bring us down. Amen? To pull us down mga kapatid. Para tayo ay hatakin pababa at hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Hindi yan sila nag-aaway-away. Minsan yung Kristiyano yun pa ang nag-aaway-away. Amen? Pero yung si Satan, hindi po. Wala yan. Walang away-away dyan. Pangalawa, let us talk about seeing the enemy. Na makita natin ang ating kalaban mga kapatid. The devil uses misdirection. Man. He wants you looking at something habang mayroon siyang ginagawang iba pang bagay. Gusto niya na ituon mo yung pansin mo sa isang bagay habang sa likod mo may ginagawa siyang patibong. Amen po ba? Misdirection. Kailangan ipakita ko sa kanya to. Di ba si Jesus din? Gustong i-misdirect ni Satan. Ano sabi niya? Nakita mo ba yan? Mga kaharian na yan? Lahat na yan bibigay ko sa iyo. Pero sa kabila niyan, may piniprepare siya na bait, or meron siyang tawag sa atin yung litad sa Bisaya. Yung bitag. May bitag siya. Kaya, amen, pag ikaw ay kumagat sa misdirection na kanyang tinuturo, sabi nga ni Ben Tulfo, bitag ka. So dito mga kapatid, ay ang mga bagay-bagay maaaring dumating sa atin sa pamamagitan ng mga tao sa atin pong paligid. May problemang darating sa iyo sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo, amen? Pero ang tunay na problema natin ay hindi yung mga tao, ngunit ang diablo. Kaya mga kapatid, sa Efeso 6:12, sabi ng we are fighting against what? Principalities. We are fighting against rulers of the darkness of this world. We are fighting against sino? Satan, the devil, spiritually mga kapatid.
No? Kaya huwag nating sisisihin ng ibang tao kapag ka tayo nagka-problema sa kanila. Amen po. Kasi sila kasi siya kasi. Tingnan niyo si Joseph, mga kapatid, sa Old Testament. Si Joseph, grabe ang kanyang pinagdaanan. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Amen. Kinulong siya doon sa balon. Amen. At marami pang iba. At yun ang naging dahilan kung bakit naging alipin si Joseph. Pero along the way, pinagpala siya ng Panginoon at yun din ang naging dahilan, yung downfall niya, yung brokenness niya, ang naging dahilan ng blessings niya. Amen po ba? Amen? Kaya si Joseph, nung time na dumating, amen, ang taggutom sa lugar ng kanyang mga kapatid, maging ng kanyang tatay, ay lumapit sila ngayon sa Egypt dahil nandun yung mga pagkain, nandun lahat ng supply. Kaya nung time na yon, lumapit sila, hindi nila alam na ang mag-handle pala sa kanila, manager na pala doon, si Joseph, yung kanilang binenta, yung kanilang inalipusta. Pero magandang pag-uugali na meron si Joseph, mga kapatid. Alam niya na ang pakikibaka niya ay hindi sa laman at hindi sa dugo, kundi saan? Sa spiritual. Kaya hindi niya sinisi ang kanyang mga kapatid. Nung lumapit ang kanyang mga kapatid, nanisi ba siya? Hindi po. Tinanggap niya at pinakain niya. Can you say amen? Diba? Maaari niyang i-blame ang asawa ni Potiphar kung bakit siya nakulong ulit. Bakit? Kasi nakulong siya eh. Dahil inaakit siya nung asawa ni Potiphar, according sa Bible, mga kapatid, si Joseph kasi ay matikas, matipuno, at gwapo. Kaya nung nakita siya ng asawa ng kanyang amo, sabi niya, teka, sawa na ako kay Potiphar. Nakita siya ni Mrs. Potiphar, araw-araw siya na tinutokso, inaakit siya. Marahil pumapasok sa kwarto niya o nakatayo sa pintuan niya, naka-90s lang. Joseph? Diba? So marahil siya inaakit, mga kapatid, ngunit ang Biblia ay nagsabi na matuwid na tao si Jose, kaya hindi siya bumigay sa pang-aakit ng asawa ni Potiphar. Ngayon, isang araw tumatakbo yung asawa ni Potiphar. Tapos sinabi niya, ginalasa ako. Minodest siya ako ni Joseph. Kasi hindi na po yung gusto niya. Daming ganyan ngayon. Amen. Pag di nakuha yung gusto, babalik na rin ka pa. Ikaw pa yung masama. And say, man, sus, lumang tugtugin na yan. Kaya mga kapatid, nung pwede niyang sabihin na, kaya ako nakulong dahil sa asawa ni Potiphar pero hindi niya ginawa. Amen? Kasi alam ko, naunawaan din ni Jose na ang makikipaglaban sa kanya at ang babawi para sa kanya ay ang Diyos niya. Amen? So, dito mga kapatid, some people will bug us, will rob us, mga kapatid, ngunit hindi yan ang pwedeng maging dahilan. Hindi natin yan pwedeng gamitin para mag-quit tayo sa atin pong ginagawa sa ministry at maging sa church, mga kapatid. Ang conflict talaga ay talagang mangyayari sa buhay natin. Amen? Ang tao ay magiging tao talaga. Walang tao na perfecto, walang tao na walang conflict, lahat tayo nagkaka-conflict. Can you say amen? Meron talagang issues, mga kapatid. Amen? Hindi mawawala yan. Kami po dito, magli-5 taon na kami dito sa Makati at sa 5 taon na yan, hindi dumaan ang 1 taon na walang issue sa akin at sa asawa ko. Amen? Sa mga tao na nasa church, i-issuean at i-issuean ko talaga, bakit si Pastor? No. Bakit yung asawa ni Pastor? No. Hindi dadaan ang 1 taon na walang mag-i-issue sa amin. Meron talaga yan. Hindi mawawala sa buhay yan. Pero doon ba dapat tayo mag-focus? Hindi po. Kailangan meron tayong correct attitude and correct focus, mga kapatid, upang tayo ay makapagpatuloy. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong manangan dun sa mga sinasabi ng tao sa ating paligid. Man, maging concerned tayo kung ano sasabihin ng Diyos sa atin. Man, kaya nga, kapag tayo nangangaral dito, ay hindi natin alintana kung sino ba yung nasasaktan o hindi. Kasi first of all, hindi ko naman alam ang mga buhay nyo. Alam namang araw-araw sabihin ko, kumusta brother, kumusta sis? Ano, nag-away ba kayo? May ginawa ka ba mali ngayon para ipangaral kita sa Sunday?
Hindi ko alam ang mga buhay niyo. Kaya pag natatamaan dito mga kapatid, yan ang Banal na Espiritu. Pero pag galit kayo sa akin, paimin-imin pa kayo. Tapos pag tinamaan kayo, pastor talaga, kulang na lang, pangalan ko banggitin. Pastor talaga, kami na naman, paborito na ni pastor. Taka naman lang, oy. Bakit magsusunog ako ng kilay ko para lang sa isang tao, ang dami-dami na dito? Imbes na mag-focus ako sa issue, mag-focus ako sa gustong maglingkod sa Diyos. Amen? So, oh my God, I hate drugs. 2 Corinthians 4:4, pero bago natin basahin yan, yun nga, ang Biblia ay tinuturuan tayo mga kapatid na may mga bagay na ini-impluwensyahan ang mga tao. At pag sila na-impluwensyahan ng tao, magkakakonflict kayo. Minsan, government, rulers. Amen? Kaya nung sa Old Testament, may kita natin si Daniel, mga kapatid. Siya'y nananalangin sa ating Panginoon, ngunit hindi dumating ang answer sa kanyang panalangin hanggang 21 days later. Amen? Spiritual powers influence people. Yung spiritual na kapangyarihan ang nag-i-influensya paminsan sa tao. Mababasa natin sa 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen? May Diyos ng sanlibutan. Maliit na din, sino yan si Satan? No? Kaya merong spiritual power. At minsan yan ang nag-i-influence sa tao para gumawa ng mali. Amen? Kaya ang problema mga kapatid sa mga makasalanan ay sila ay binulag. Amen? Kaya minsan, nakaraan, meron po kaming kausap sa Facebook dahil may pinost yung ating kapatid sa Panginoon. Tapos nagalit siya. Nagalit yung nag-comment. Kaya nag-comment siya ganyan. Ngayon nakita ko yung comment, kaya nag-react ako. Nag-answer ako ng mga verses sa Bible, and then hindi siya mag-quote ng Bible, and then lahat ng sinasabi ko sa kanya, pupunta naman siya sa ibang ibayo. Tapos babalik ta rin yan, sasabihin niya, oh, iba na naman tema mo, dapat isa lang, anong tema bang sinasabi nito? Hindi niya ako maintindihan, amen, dahil bulag siya sa katotohanan. Dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanyang mata para hindi siya makakakilala sa katotohanan. Kaya, sino dito naka-experience na kahit anong gawing paliwanag mo, hindi ka maintindihan? Kasi hindi tayo magkapareho eh. Kami nabuksan ang isip namin ng salita ng Diyos. Diba? Sabi ng John 8, the truth shall set you free. Kaya tayo pinalaya sa mga kaisipan ng relihiyon at mga haka-haka. Even sinabi niya, kayo nga, Bible lang naman, basehan niyo. Bakit? Kanino ka pa magbabase? Naniniwala ka ba na ang Bible salita ng Diyos? Oo. Ba't ayaw mo magbasa sa salita ng Diyos? Marami siyang gustong pagbasihan na iba. Tapos sinasabi niya, kayo kasi, Bible lang kasi kayo, Bible lang kayo. Hindi. Bible is the only and final authority. Wala nang iba. Anong gusto mo? Dictionary? Anong gusto mo? Magazine? Hindi dapat. Dapat sa Bible tayo magbabase. Kaya maraming hindi mabuksan ang talang isipan at ang Diyos na dapat ang kumilos. Sapagkat tayo, hindi natin trabaho na baguhin ang tao. Ang trabaho natin is share the Word of God. Ang katotohanan. And then, it is the moving and the work of the Holy Spirit to what? Tanggalin yung pagkabulag nila. Okay? So, tinigilan na namin mga kapatid kasi may mga nag-PPM na rin sa akin, nahihilis na sila. So sabi ko, sige, yahan nyo lang yan. Yahan nyo lang yan. Daming gusto mag-comment, pero sabi ko, hindi, huwag na kayo mag-comment. Kasi tingnan nyo, ulit-ulit lang siya, ulit-ulit lang din. Ulit-ulit lang din, sagot ko. Hindi, tingnan mo nga, ayaw niya talaga. So, wala kami patutunguhan mga kapatid, kaya tinulog ko na lang. Okay? So, yun ang problema because they are blinded. May mga cities and areas sometimes ayaw mag-respond sa gospel. Why? Because they are blinded by the God of this world. Amen? Hindi ito tao mga kapatid, kundi spiritually.
Hindi natin kalaban ang tao, hindi natin kalaban yung mga tao, yung mga makasalanan. Ang kalaban natin yung diablo. Ang kalaban natin is sa spiritual. Can you say amen? Kaya huwag tayo mag-focus sa flesh, sa laman. Huwag tayo mag-focus sa blood issue. Dahil kasi nasa dugo na kasi nila yan. Ganyan talaga kasi ang ganun. Hindi, huwag kang spiritual yan. Ang tawag din dyan, mga kapatid, is generational curse. May tinatawag na generational curse. Ibang topic yan, pero pagsadahan lang natin. Yung generational curse, mga kapatid, yung curse ng pamilya nyo, nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, like sa amin, yung alak sa amin, sa pamilya namin, ay parang tubig. Pag meron po kaming okasyon, pag may birthday sa amin, dun sa Mindanao, alas 6 pa lang ng umaga, habang nagluluto ng lechon, habang nagtuyok ng lechon, ganyan, ng balbakwa, naghikay, meron na yan, may katabi na yan na gold eagle, man, or beer na beer. Man, hanggang gabi na po yun. Yan ay curse, mga kapatid. At mahirap tanggalin yan sa sarili nating lakas. That is why I thank my God sapagkat pinutol niya, winasak na yung generational curse na yan sa buhay namin. O sa buhay ko. Isa pang generational curse sa pamilya namin, broken family kami. Pero nung naging Christian po ako, ay dineklara ko at sinabi ko sa Panginoon, hindi magiging katulad ng history namin ang pamilya ko. Hindi kami maghihiwalay ng asawa ko. Wala akong magiging ibang asawa. Siya lang magiging asawa ko hanggang mamatay na kami. Generational curse po yan. Man? Kaya hindi maintindihan niya ng ibang tao, kundi tayo lang ng mga Kristiyano. Minsan nga, Kristiyano, hindi pa alam yung generational curse. Kaya nung binanggit ko yung generational curse, lumaki yung mata ng iba. Yun pala yun. Ayun yan, tama yan. Kaya may generational curse. Minsan, generational curse ninyo sa inyong pamilya ay babaero kayo. Huwag nyo na ako dami, kayo na lang. Basta bakit kayo lang din natin? Kayo lang. Minsan, lalakero. Di ba? Generational curse po yan. Okay? Kaya, dapat ma-break yan. Tayo mga Kristiyano sa prayer natin, Lord, I pray that you will break every generational curse sa aming pamilya. Kailangan mahinto sa atin yan. Napakaganda nung pinangaral dati ni Pastor Ralph Blanco nung siya po ay nangaral sa Paco about generational curses. Sumpa yan, mga kapatid, na dapat po nating wasakin. Dahil kung di mo wawasakin, magmamana sa yan, ipapasa mo sa mga anak mo, kawawa ang mga anak mo. Amen. Wala naman sigurong dito gusto mapahamak ang kanilang mga anak. Lahat nga tayo ay nagpupumilit, amen, sa lahat ng kaya po natin para mas mapabuti pa ang future ng anak natin. Can you say amen? Diba? So dito mga kapatid, magiging personal conflicts. Hallelujah. Behind every conflict ay merong something demonic. James chapter 3 verse 14 to 16. Amen. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, and sabi po dito, glory not and lie not against the truth. The wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. So dito ay binanggit, mga kapatid, ito po ay galing saan? Sa lupa. Ito ay galing saan? Sa diablo. Amen? Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kaya ang isang church, amen, na hindi nagkakaisa, under attack ni Satan. Ang gusto ni Satan, divided tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, united tayo. Amen? Yan ang gusto ni Satan. Pagkampi-kampihin, kami-kami lang dito, kayo-kayo lang dyan, huwag kang sumali sa amin, hindi ka pwede dito. Amen? Pero ang gusto ng ating Panginoon ay tayo ay
magkaisa. Kaya sa church, hindi po yan mawawala mga kapatid, na merong influence ni Satan paminsan. Kaya huwag kang maging biktima. Minsan may mga mananampalataya hindi na nag-uusap. Amen? Bakit? Dahil sa conflict. Bakit ba nagka-conflict? Kasi may mali kang desisyon. Ba't may mali kang desisyon? Kasi inidyokan ka ng diablo. Can you say amen? Diba? Kaya minsan sa church, hindi nagpapansinan. Magkasalubong na, magkabanggaan na lahat, pero wala pa rin pansinan. Wala ka dyan. Amen. Meron akong kilala sa ibang church na isang lalaki, may gusto siya sa kapwa-disciple niya. Ngayon talagang pinipilit niya yung disciple na yun. At pero ayaw talaga sa kanya. Kaya nangyari ay nagkaroon ng lamat ang friendship nila. Bakit? Kasi pinipilit niya yung ayaw. Siya dito naniniwala mga kapatid, minsan sa ating decisions, minsan mga kapatid, mas maganda sana na friends na lang tayo. Yung hindi ka na lang, wala ka na lang mali siya sa akin. Kasi kung ayaw ko sa iyo at pinilit mo ko, magkakaroon tayo ng lamat. Imbis na pinapansin kita, hindi na kita papansinin. Kasi meron kang something sa akin na ayaw ko sa iyo. Amen? Totoo ito sa aking mga kakilala, mga kapatid, mga kapwa ko disciples noon. Inisip ko, kasi imbis na maganda na sana ng friend sila, kahit crush niya siya, at least nakakausap niya, pinilit-pilit, ngayon ayaw siyang kausapin. Pika. Kaninong kasalanan? Pastor pa rin. Kaninong kasalanan? Sa kapwa mo disciple, hindi, kasalanan mo kasi nagpadala ka sa diablo. Huwag magpapadala. Kaya dito mga kapatid, we are united. Hindi dapat tayo divided. One mistake, amen, ay maaaring mag-lead sa atin sa pangit na resulta. Okay? Kaya dito, dinidil ni James ang mga tao na nagkaroon ng conflict sa kanilang church. Ito po ay earthly, ito ay sensual at demonic. Sino niniwala? Ang kultura ay espiritu. Meron pong spiritual dimension yan mga kapatid. Titus 1:12. Grabe na. Ang mga taga-Kreta, yung masasama. Amen. Talagang binanggit dito mga kapatid. This was something cultural. Ito ay kultura ng mga taga-Kreta mga kapatid. So, minsan ang mga tao ay meron silang kaisipan mga kapatid sa may mga pamamaraan sila dahil sa kanilang kultura, and minsan ang immorality ay kultura nila, and immorality is a spiritual dimension. So may kinalaman po yan. Lastly, usapan po natin wrestle correctly. Dapat tama po ang ating pakikipagtaka. Pakibasa nga ulit yung Ephesians 6:12. Sino yung nag-assign ko? Yan, sister. And then 6:11 yung next. 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng pagiging sa sanlibutan, ito sa mga hukong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan, kaya kailangan natin ng discernment spirit. Kailangan nating makadiscern. Kailangan nating malaman kung galing ba ito sa hell o sa tao. Hindi palaging galing sa tao yan. Minsan galing sa hell yan. Can you say amen? Kaya dapat meron tayong discerning spirit mga kapatid. Binibigyan tayo ng Diyos yan kung hihingi tayo. Sa Ephesians 6:11, nabasa. Kaya dapat palagi tayong equipped. Mag-base kayo ng buong kakayahan ng Diyos at kayo ng tibay laban sa mga lalakang bagay. Yun. Kaya dito ay meron tayong armor. At yung armor na yan is protective, mga kapatid. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yan ay protection po natin, mga kapatid. Okay? Para tayo makasurvive, kailangan din natin na mag-take ng action. No? Hindi lamang tayo defensive, amen, but we are also offensive, which is pag-uusapan natin mamaya. Kaya yung Sunday school natin, very timely to dahil hinahatid tayo sa pag-uusapan natin mamaya sa sermon. Amen? Because we are in a battle, mga kapatid. 2 Corinthians 10:4-5. Busin na lang natin yung verses. Tapos na tayo. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harap ng Diyos ay may kapangyarihan
lahat ng pag-iisip sa pagsaliwa kay Kristo. Amen. Ang ating pong spiritual warfare ay saan? We are fighting against spiritual powers. Amen? At minsan ito po ay nag-uumpisa sa ating mga pag-iisip, kaya dapat po natin mga kapatid na maunawaan, minsan may mga kaisipan na pumapasok sa atin na galing sa diablo. Amen? Kailangan natin ng mental discipline. Amen po ba? Kailangan natin ng makontrol yung ating kaisipan. Dahil sa ating kaisipan, paminsan dyan naglalaro si Satan. Battlefield niya yan. Kung may iniisip kang mali, lalo niya pang ididiin yung mali na yan na parang magiging tama. Di, parang okay lang naman kung gagawin ko ito. Sumisigaw yung spirit. Hindi tama yan, hindi tama yan. Tapos sabi ng isip mo, hindi, parang tama to. Tapos in-inject pa ni Satan, oo, tama yan. Di ba ganun nangyari kay Eva? Kaya mag-ingat. Kaya may Bible mga kapatid para hindi tayo magkamali muli na kagaya ng kanila. Okay? So, Nehemiah 2:19 to 20. Okay, Pastor, 10. verse 12. Nehemiah 2:19 to 20. Yes. Saba ko dahil sa aking sugat. Sa aking sugat tayo magwa. Dahil naging sinasabi. Tunay na ito ay aking hirap. Aking marapat na guilty. Ang aking suga ay nagba. At lahat ng panalig ko ay nagpatid. Iniwan ako ng aking mga anak at sila'y wala nang nagtayo ang aking suga. At magtaas ng aking mga Amen. So, dito mga kapatid, physical battle, amen. Ngunit, hindi gumamit ng mga salita si Nehemiah, kundi siya ay sumampalataya at naniwala, nagtiwala sa Diyos na siya ang tutulong sa kanila. So, dito tayo magtatapos mga kapatid sa atin pong pinag-usapan about wrestling correctly. Meron po ba tayong questions or gusto nyo ilagdag sa atin pong pinag-usapan ngayong umaga all about wrestling correctly. Dapat tayo nakikipagbaka sa tamang pakikipagbaka mga kapatid at hindi sa lumalaban tayong point blank lang. Hindi, dapat mayroon tayong target. Amen? Okay, so ngayong umaga meron ba tayo na questions ngayong sa ating Sunday School? Praise God. Meron po ba? Pwede na mag-prepare yung musicians natin. Kanilang set. Amen? Habang tatanong, meron po bang may katanungan ngayong umaga about wrestling correctly? Okay? Dapat tama ang ating pakikipagbaka. Dahil kung hindi tama yan, mamamatay tayo sa maling labanan at malungkot po yun. Amen? Mamamatay tayo sa maling labanan. Kagaya nung isang American sniper, siya po ay nasa Navy SEALs. At isa sa pinakamatitinding training sa buong mundo ay pag pumasok ka sa Navy SEALs. Navy na, US Navy. Yung SEALs kasi is sea, airborne, and land. Okay? So, ibig sabihin, pwede siya sa dagat, pwede siya sa himpapawid, pwede siya sa land. Kaya yung training nila, patayan talaga, grabe. One of a kind. Pag ikaw ay nag-graduate, amen, sa kanilang course, Navy SEALs. So si Chris Kyle, kung kilala po ninyo siya, siya yung American sniper na pinadala sa, hindi ako nagkakamali, sa Iraq. Time ni isang leader doon na tinutugis, amen, siya ay terorista, tinutugis siya. So siya yung nakapatay, amen. At kaya siya yung tinagurian na talagang American sniper, the best American sniper. And then nung siya ay nag-retire, alam niyo kung sino lang pumatay sa kanya? Kapwa niya veteran, kapwa niya sundalo. Namatay sa maling labanan. Hindi siya namatay sa Iraq, nagipaglaban siya sa mga sniper doon, namatay siya sa maling labanan. At yan inakalungkot mga kapatid. Ayan, yung nangyari sa hulo, itong mga nakaraang linggo, nabalitaan po natin na merong 4 na army na connected sa intelligence, mga kapatid, dahil meron silang mission doon, sinusundan nila yung mga yung mga suicide bombers, amen, ng mga Islamic something, but sinundan sila ng mga pulis,
And then, bigla na lang, maya-maya, habang nag-uusap sila, pinaulanan ng bala. Kaya yung apat na yon na mga army, namatay tuloy. At namatay sila sa maling labanan. Matindi pa naman sana. Isa sa kanila, yung kapitan na, and then mga lieutenant. No? Sus. Talagang sayang mga kapatid. Okay? At huwag nawa na mangyari sa atin ng mga Kristiyano na tayo ay mamatay sa maling labanan. I'm not talking about physical death, but spiritually. Hindi sana mamatay yung spiritual natin sa maling labanan. Okay? Okay, so sa oras na ito, wala na tayong questions. Amen? Kung wala po, hallelujah, ay meron tayong break. 2 minutes, mag-ready tayo para sa ating pong Sunday morning worship. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.